Hi, have a blessed Sunday po. This is Sister Irene, nagkaroon uli sa inyo ng balitang nagmumula sa Biblia. Propesiya. Propesiya po sa end times ang ating iulat ngayon. So, nawa pangunahan tayo ng Panginoong Hesukristo na maunawaan natin lahat ito. I-expound ko po sa inyo yung mga meaning ng end time prophecy na malalabo pa sa inyo. Kasi, kumbaga matagal ko na po itong napag-aralan na sunugan natin ng kilay. Ibig sabihin talagang puspusan yung hukay natin sa Bible. Binasa natin ng paulit-ulit ang Biblia, tinapos natin ng paulit-ulit. Hindi lang, kasi nagsaliksik po kami para sa salvation nating lahat. Hindi para sa aking sarili, kundi sa ating lahat. Kami pong mga mangangaral ay nagsasaliksik upang paano tayo maliligtas para sa lahat to. So, kailangan maunawaan natin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Nananalangin tayo na maunawaan sana natin itong lahat. Lalo yung mga makikinig. Kasi, matindihan ang puspusan talagang pag-aaral ang ginawa ko dito para maihatid sa inyo, ma-expound sa inyo ang meaning ng mga end time prophecy. So, umpisa na po natin, isa-isahin po natin ngayong araw na to. Since Sunday naman. So, yung Revelation chapter 7 verse 9, maganda tong Revelation chapter 7 verse 9 kasi nakalagay dito, yung maliligtas ay napakaraming bilang. Napakaraming bilang po, hindi isa, hindi dalawa, talagang hindi mabilang. Sabi dito, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang. Lubhang karamihan na di mabilang ng sino man na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan. Bawat bansa daw at lahat ng angkan, sabi, at mga bayan at mga wika, iba't ibang languages, iba't ibang bansa, na nakatayo sa harapan ng luklukan, sa harapan ng kordero, sa harapan ni Jesus Christ sa langit. Ayan, na daramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Sinalubong nila ang Panginoon sa Kristo ng palma sa kanilang kamay, nasa langit sila. Ayan. Palma, pagpupugay ni pag-welcome. Yan, hindi daw mabilang. Ayun o. Revelation chapter 7 verse 9, lubhang karamihan na di mabilang ng sino man sa bawat bansa, iba't ibang wika. So maraming maliligtas. Hindi mabilang eh. Sabihin lagpas ang billion, trillion, ganun. Ang dami, hindi mabilang. So, kailangan nga talaga magkaroon tayo ng repentance sa huling panahon. Repentance, pag-amin ng kasalanan natin sa Panginoon, hindi tayo pwedeng maging proud. Kasi kung masyado tayong proud na feeling righteous tayo, hindi po tayo maliligtas. Kahit maliit na bagay lang po sabihin natin sa Panginoon sa Kristo. Although alam naman niya talaga, kailangan talaga, aminin natin isa-isa. Kahit anong salbahe natin, anong ugali natin, kung gano'n ang ugali natin, humble tayo sa harapan ng Panginoon, talagang maliligtas tayo. Kasi, lalo kung may love thy neighbor tayo. So, ayun nga, maraming maliligtas. So, dako po tayo sa 7 seals. Yung sinasabing 7 seals na 7 trompeta. 7 trumpet, 7 seals, yes. 7 seals. Ito, kasi yung isa, di ba, sa Revelation chapter 16, Apocalypse or Pahayag chapter 16, ayun yung veil, yung mangkok, 7 mangkok. Ito naman, 7 seals. Yan. So, sabi dito, umpisa natin sa unang-una. Kasi maganda itong ma-expound ko sa inyo o maituro yung nararapat na dapat ituro. Yan. Sabi dito, at nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. At nakita ko ang 7 anghel na nakakatayo sa harapan ng Diyos. At sila'y binigyan ng 7 pakakak, 7 trompeta. Yan. At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyan, yung insenso, pangsuob. Kamangyan. At binigyan siya ng
maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng luklukan. So, sabi dito, ayan, ang usok ng kamangyan, kalakip ng mga panalangin ng mga banal. Yung usok daw na yung insenso. Ano yung panalangin ng mga banal ng Diyos? Ay napailang lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. Kasi pa sinabing banal, mga anghel, propeta, apostol, yan, yung mga alagad ng Diyos. Sa terminong ito, sa tagpong ito. Sa Apocalypse chapter 8, tuloy natin, verse 5, kinuha ng anghel ang pangsuob ng kamangyan at pinuno niya ng apoy ng dambana, yan, at itinapon sa lupa. At nagkaroon ng mga kulog at mga tinig ng mga kidlat at ng isang lindol. Ayan. Sabi dito, at ayan, lindol. At ang pitong anghel na may pitong pakakak ay nagsihanda upang magsiihip. Yan. Magsiihip na ang pitong anghel. Kasi 7 seals po ito, 7 trumpets. Sabi dito, at umihip ang unang anghel at nagkaroon ng graniso at apoy na may halong dugo. Ito po yung makakaranas ng 7 seal or 7 trumpets, yung mga hindi maliligtas, yung hindi makasama po sa rapture. Magkaiba po kasi yung maiiwan dito sa lupa, yung sumamba sa iba't ibang klaseng Diyos-Diyosan, rebulto, yung mga makasalanan hindi nagrepent habang maaga pa lang. Kasi ang repentance kasi during construction of the third temple, kasi kailangan magrepentance na tayo niyan o magkaroon ng restoration. Kasi pag hindi tayo makasama. Pag hindi tayo makasama sa rapture. Pag hindi tayo nagrepent. Huling chance na natin pag nagkaroon ng rebuilding of the third temple. Pag nagkaroon ng rebuilding of the third temple, ayan yung mga kailangan na magkaroon ng maraming panalangin, kailangan magkaroon ng offering sa Panginoon, kasi yan na lang yung last chance natin. After nyan, rapture na. Bago matapos ang temple construction, magkakaroon ng rapture. Bago iparanas ang Panginoon ng 7 trumpets sa mga tao, or 7 trumpets and 7 vials, yung 7 mangkok. So, sabi dito, yan. At umihip ang una at nagkaroon ng graniso at apoy at may halong dugo, graniso. Ibabagsak sa lupa, apoy at halong dugo, itinapon sa lupa at ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog ng ikatlong bahagi. Sabi dito, ng mga punong kahoy ay nasunog. So, magkakaroon ng famine kasi pati punong kahoy nasunog. Wala ba't parang ang dilim eh. Parang balik against the light ako. So, sabi dito, nasunog yung mga punong kahoy at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. So, ano pang kakainin ng mga tao pagka nasunog yung lahat ng mga damo, lahat ng halaman dito sa lupa? Ano pang kakainin ng mga tao? Yung mga hindi, yung mga naiwan sa rapture dito sa lupa. Ganun na mangyayari. At umihip ang ikalawang anghel, sabi dito, at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy, ay nabulusok sa dagat, bulalakaw. At ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Akma yan eh, sa 7 vials. Akma po ito. Kaya hindi tayo pwedeng magsalita ng sobra. At di rin po tayo pwede magsalita ng kulang kasi magkakaroon ako ng salot. Kaya ito, talagang pinag-aralan ko sa tulong ng Panginoong Kristo, akma to, itong 7 seals. Kasi itong 7 seals or 7 trumpets, what we call 7 trumpets, yan, nakalagay po siya sa Apocalypse chapter 8. Sa English, Revelation chapter 8. Doon mababasa po. Yan. Nagsaliksik kami para kami mga ngaral upang may hatid sa inyo ang tamang propesiya. Nagaling din po sa mga propeta ng Biblia. Kasi kada religion naman po iba't iba pagsasaliksik yan. Merong malalim, may mababaw, merong, kasi nga iba-iba kami ng purpose. Merong sa pagpapagaling lang, merong sa ebanghelyo, merong sa propesiya, merong sa prayer, papanalangin, ganun, iba-iba nga. Iba-iba.
merong ministry, merong sa preaching, may evangelical, merong sa prophecy. Maswerte ka kung lahat nasa iyo yun. So, sabi dito, ayun nga, nagkaroon ng nagliliyab na apoy, pumunta sa dagat at naging dugo ang dagat. Yung bulalakaw pumunta sa dagat. So, lahat ng bagay na nasa dagat ay patay, mga isda, lahat. So, ano pang kakainin ng mga naiwan dito sa rapture, mga antichrist? So, sabi dito, chapter 8 ng Apocalypse verse 9, at namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat na may buhay. At ang ikatlong bahagi sa mga daong ay nawalat. 3/4. At umihip ang ikatlong anghel, ang sabi dito, at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin, simbolikal na nagliliyab na gaya ng isang sulo, at nahulog sa ikatlong bahagi sa mga ilog, bukal, at tubig. So, akmana naman po sa Apocalypse chapter 16. Ang dagat, ang mga bukal, lahat ng river, ganyan, lahat ng tubig, falls, magiging dugo. So, wala namang mabubuhay na hayop, wala nang makakain talaga ang tao sa panahon na yan. Maraming mamamatay. Maraming mamamatay. Pero sa kabila nun, hindi pa rin sila nagbalik loob, sabi sa Apocalypse chapter 16, kasi nga, titigas ang loob nila. Maraming mamamatay sa kanila sa gutom, na hindi nagbabalik loob, dahil wala na nga makain, famine na po yan. At yung 3.5 years na yan, excuse me, yung 3.5 years po na yan, na 1,260 days, which is 42 months, bilang na bilang po natin yan. Kasi, sa First Kings, biro nyo si Elias, nabuhay din siya ng 3.5 years. Hindi umulan, hindi niya pinaulan. Taggutom nun ng panahon ni Haring David. Mahabang kwento po. Nagkaroon ng kagutom ang mga tao, pati yung mga anak nila, kinakain na nila kasi bakit nagkaganon kung tatanungin nyo? Sila yung mga sumasamba sa ribot at nagpakasama sila ng pakasama. Kaya, kinakain na nila talaga yung mga anak nila, niluluto nila. Nakalagay po, ang dami po, meron po akong vlog niyan eh. May mga talata po, hindi po symbolical, kumbaga talagang literal na kinakain, niluluto nila yung mga anak nila. Pero yung mga ligtas, gaya ng balo, pinuntahan ni Elias yun. Wala daw silang makain yung balo. Binigyan niya na maraming langis yun eh. Hindi nauubos. Tapos binenta niya na binenta yung mga langis. Kung hindi sila nagutom, hindi nauubusan. Ganun yung mga ligtas. Ganun yung mga nasa Panginoon. So, pagpatuloy po natin. At ang pangalan ng bituin, so nahulog nga yung bituin na galing sa langit, na nagliliyab, na parang isang sulo, umaapoy. So, nalaglag nga po sa bukal at tubig. Tapos, wala pong nabuhay. So, dito na po tayo sa, nire-request ako, inuulit ko po para I'm just making sure na naintindihan nyo po. Sabi dito, at ang pangalan ng bituin ay Agenjo. The star is called wormwood sa English. At ang ikatlong bagay ng tubig ay naging Ahenho, Agenjo, at maraming tao ay nangamatay dahil sa tubig sapagkat mapait ang tubig. Parang nariko niyo po ba yung Samara, Bitter Mara, sa Paran Desert, sa Sin Desert. Pumait din yung tubig doon. Ngayon, papait din ang tubig. So, paano mabubuhay yung mga Antichrist? Magmamatigas pa rin kaya sila sa huling panahon? Mamamatay na sila sa gutom, hindi pa rin sila magbabalik sa loob, sabi sa Apocalypse chapter 16. Hindi pa rin sila nagbalik loob yung iba, kaya ang dami pa rin hindi maliligtas na Antikristo. Yung iba naman nagbalik loob. Sabi dito, at umihip ang ika-4 na anghel at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw. So, ika-4 daw na anghel, nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw at ang ikatlong bahagi ng buwan. At ang ikatlong bahagi ng bituin upang magdilim ang ikatlong bahagi nila. Yung buwan, bituin at araw nasugatan. Upang magdilim ang ikatlong bahagi ng nila, sabi.
upang magdilim ang tatlong bagay nila at upang ang ikatlong bahagi ng maghapon ay huwag lumiwanag at gayon din naman ang gabi. So, yung maiiwan talaga sa lupa, hindi kasama sa rapture, magkakaroon ng kadiliman. Magkakaroon ng walang araw, talagang madilim. So, ano mararanasan nila ngayon pagka ganun? Medyo maingay yung motor. So, napakadilim nun. At nakita ko at narinig ko ang isang agila na lumilipad sa pagitan ng langit. Agila na nagsasabi ng malakas na tinig sa aba ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa, yung maiiwan sa lupa. After rapture, yung mga Antichrist po ito Dahil sa mga ibang tunog ng pakakak ng tatlong anghel na magsisiihip pa. Yan. Chapter 9 ng Apokalipsis, yung kaduktong po. At umihip ang ikalimang anghel at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit. At sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman, impyerno. Sabi dito, at binuksan niya ang balon ng kalaliman, at napailang lang ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking lutuang bakal. At nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. Nagdilim daw yung araw. Galing sa impyerno, sa lupa. Nagdilim daw yung araw. Pati himpapawid sa langit. At nagsilabas sa usok ang mga balang. Balang daw po. Locust, balang sa lupa, at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. So, magpapalabas talaga ang Diyos ng ganyan. Wrath of God na yan kasi sa mga Antichrist sa maiwan dito. Sabi dito, at sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo, yung mga walang tatak. Kasi yung mga walang tatak, sila yung mapapahamak, yung maiiwan sa lupa, yung mga walang tatak. Although may maiiwan pa rin namang mga righteous, mga banal ng Diyos, may mga mabubuhay pa nga na namatay na nun. Yan, mahabang discussion po yan. So, sabi dito, yung mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang noo, pag sinabi mo lang tatak, 666 po yung sinasamba nila sa Apocalypse chapter 13 na mababasa po. Wala silang tatak sa noo. Sila yung maapektuhan lamang ng plagues na ito. While yung may tatak sa noo, gaya ng nasusulat po sa Ezekiel chapter 8 and chapter 9, ulitin ko po Ezekiel chapter 8 tsaka chapter 9, nakasulat po doon yung mga may tatak sa noo, hindi sila kasama sa pagkalipol, sa pagkamatay, or sa galit ng Panginoon. Basta tinantakan sa noo. Yun po. So, sabi naman sa Revelation chapter 9, verse 5, ayan, yun. At pinagkalooban silang huwag patayin ng mga ito, kundi pahirapan nilang 5 buwan, at ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. So, makamandag nga. Sabi dito po, yun nga, binigyan sila ng kapangyarihan yung mga alakdan na pahirapan yung mga Antikristo. Binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan. So, verse 6, so 5 buwan sila pahirapan. At sa mga araw na yaon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan. Yung mga Antikristo, sa araw na hahanapin nila ang kamatayan. At sa anumang paray, hindi nila masusumpungan. Gusto nila mamatay kasi sobrang hirap na sila, pero hindi sila mamatay kahit anong gawin nila, untog nila yung ulo nila, kahit ano, magpasunog pa sila, magpasaksak, or kahit ano. Talagang, although morbid yan, yung mga bagay na yun, na mangyayari. Hindi sila mamamatay kasi ang tigas ng ulo nila, ayaw pa rin nila magbalik loob sa Panginoong Hesukristo. Alam naman nila na isa lang ang nagsalba. Isa lang ang nag-alay ng dugo sa atin at bumayubay sa krus. Bakit? Pinipilit nila yung mga Diyos-Diyosan nila, religion nila. Hindi naman nakasulat yun, sabi sa first commandment. Isa lang ang Panginoon, sabi ni Moses. Hear, O Israel, our Lord God is one. Yun lang ang may talatang mga ganon. Dinggin mo, Israel.
ang Panginoon nating Diyos ay isa lang, numerical 1. Numerical 1, hindi pinag-isa, only 1. So, nasa atin yun kung lalago ba ang isip natin, bibigyan ba tayo ng Panginoon ng kalaguan ng pag-iisip, kayo, sila, tayo, para malaman kung sino ang tunay na Diyos. Common sense na lang kung sino na lang ipakita sa krus, bumayubay, nag-alay ng dugo, tubig at dugo, para luminis ang katauhan natin. Binigyan niya tayo ng Espiritu Santo, kaya siya nagpabayubay sa krus, kaya ang lumabas sa Panginoon sa Kristo ay tubig at dugo. Acts chapter 4 verse 12 and Acts chapter 2 verse 38. Isa lamang ang nagligtas sa atin. Tsaka sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6 nakasulat po na yung nagsalba sa atin, nagligtas, siya yung may akda ng buhay. Siya yung creator, akda ng buhay. Ibig sabihin, siya yung bumuhay sa atin, siya yung ama. Siya rin yung ama, siya yung anak. Kasi role lang naman yan eh. Parang tayo, ama tayo, ako ina. Ina ako at anak din sa magulang. Ang Panginoon sa Kristo, siya yung ama, siya rin yung anak. Kung sasaliksikin natin at kung tayo maniniwala at kung tayo may pandinig po. Pero kung di tayo maniniwala, wala tayong ganong faith, paano po? Ang sinusunod naman po natin talaga yung first commandment lang. Wala tayong religion dito. Wala pa akong religion, mga kaibigan. Ang sinusunod ko lamang yung first commandment na Hear, O Israel, our Lord God is one God. Parang ang dilim na, no? Against the light ako eh. So, sabi dito, at ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong nahanda sa pagbabaka. At sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto. At ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao. Yung mukha nila mukhang tao, tapos balang sila lumilipad. Tapos meron silang ginto, meron silang crown na gold. At sila'y may buhok na gaya ng buhok ng mga babae. At ang kanilang mga ngipin ay gaya sa mga leon. So, mababangis. Ayun ang anyo nila sa huling panahon. At sila may mga baluti na gaya ng baluting bakal. Breastplate, yung breastplate bakal. Tapos at ang ugong ng kanilang mga pakpak, may ugong yung pakpak nila lumilipad eh, balang eh. Ay gaya ng ugong ng mga karo. Nakakatakot ano eh. Ibig sabihin to sa pakikipagbaka talaga sila. For war. Meant for war. Or made for war. Sabi dito, at ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. At sila may mga buntot na gaya ng sa mga alakdan. Diba? Parang weird. Kung isipin natin, weird siya talaga. Actually, weird kasi dinescribe na nga po kung ano itsura eh. Pero totoo yan, mangyayari yan. Kasi pinopropesya ng Panginoon, walang propesya hindi pwedeng mangyari. Sabi dito, at mga tibo, sa kanilang mga buntot, naroroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak ang mga taong 5 buwan. 5 buwan nila ipapahamak yung mga antichrist na sumasamba sa rebulto sa iba't ibang klaseng Diyos-Diyos sa huling panahon sa antichrist, sa 666. At saka yung mga sasamang tao, yung mga politika na tiwali, sama-sama na po dyan sa huling panahon. Sila yung maiiwan sa rapture hanggat di po sila nagbabalik loob sa Panginoon. Kasama po yan. Hindi ako pwede magkamali kasi, ayun nga. Kahit natutulog na ako, naka-audio Bible pa rin ako. Nakikinig pa rin po ako. Sabi dito, sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman, ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon. At sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. Si Satanas nga. Yan. So, kahit na ulit-ulit ko na po ang Biblia, hindi pa po ako satisfied. Every time na matutulog ako sa gabi, nag-audio Bible po ako. Para hindi na lang ako babangungutin kasi si Satanas, aatakin ka niya pagtulog ko eh. Diyan niya sasamantalain, babangungutin ka pa nga eh. Pero pag binangungot ka, pag sinabi mong in the name of the Lord Jesus Christ, ano naman, bigla kang magigising. Kaya, meron ako laging audio Bible. So, sabi dito,
Ang unang pagkaaba ay nakaraan na. Narito darating pang dalawang pagkaaba sa haharapin at umihip ang ika-6 na anghel at narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng damba ng ginto sa langit na nasa harapan ng Diyos, na nagsasabi sa ika-6 na anghel na may pakakak, kalagan mo ang 4 na anghel na nagagapo sa malaking ilog ng Euphrates. Kasi hindi nila alam na anghel yun eh. Bibihagin nila. Hindi, kumbaga, itong ika-6 na anghel, pakakawalan niya, yung 4 na anghel sa Euphrates, ilog Euphrates River sa English. Sabi po dito, on Revelation chapter 9, verse 15, at kinalaga ng 4 na anghel na nanghahanda sa oras, at araw, at buwan, at taon upang patayin ang ikatlong bahagi ng mga tao. Sabi, yung mga tao na yun nga, yung mga antichrist, yung maiwan po dito, hindi po yung mga believer, hindi po yung mga ligtas, kundi yung hindi maliligtas. At ang bilang ng mga hukbong nga bayo ay makalawang 10,000, tiga 10,000, aking narinig ang bilang nila. At nakita kong sa pangitain ng mga kabayo at ang mga nakasakay dito na may mga baluting gaya ng apoy ng hasinto at ng asupre. At ang mga ulo ng kabayo, baluti, pag sinabi pong baluti, breastplate of fire and of hyacinth and brimstone, and the heads of the horses were as the heads of the lions. So, mababagsik. Ayun o, ay gaya ng mga ulo ng mga leon, at sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy at usok at asupre. Parusa yan sa mga antichrist na maiwan dito. Kaya magkakaroon ng ganyan. Sa pamamagitan ng tatlong salot na ito ay napatay ang ikatlong bahagi ng mga tao. Ikatlong bahagi ng mga antikristo na maiwan sa lupa. Sa pamamagitan ng apoy at ng usok at ng asupre na nagsisilabas sa kanilang mga bibig ng ito nga ng parang leon na to na parusa sa mga antikristong maiwan na dito, sumamba sa 666 na hindi nagbalik loob sa Panginoong Hesukristo. So ngayon pa lang tinuturo po natin para magkaroon tayo ng salvation, not to scare anyone here. Hindi po ako nagtuturo dito, I'm not teaching anyone just to scare. I'm not teaching here just to scare anyone or everybody or everyone here. Nagtuturo po ako para po magkaroon ng salvation. Lahat tayo magbalik loob. Lahat tayo aamin. Kasi ang gusto ng Panginoon, mapagpasalamat tayo at umamin tayo ng kasalanan natin. Hindi pwedeng sabihin natin, hindi siya makasalanan eh. Ako malinis ako. Hindi pwedeng gano'n. Lahat tayo, may flaws tayo. Aamin tayo na hindi tayo perfect. Lahat tayo iba't ibang kasalanan natin, iba't ibang level at iba't ibang bawas siya, magnanakaw. Yung isa naman, chismosa. Yung isa naman, nangangalunya. Yung isa, basta lahat tayo merong pero pag nagbabalik loob ko, nawawala yung mga yan eh. Nagiging kaunti na yung kasalanan mo, hanggang sa mawala. Bawa, umiinom ka. Dati ka malakas uminom, umuunti-unti yan, lumiliit-liit, kumukunti-kunti, hanggang sa mawala na yan. Ganyan ang nananatili at nagpapatuloy sa Panginoon. Tinutulungan niya. At kung humingi tayo ng tulong sa Kanya, hindi basta-basta na instant mawawala yung mga flows natin. Kaya tayo magpatawaran tayong lahat kasi lahat tayo makasalanan, lahat tayo may nagagawang mga flaws. Hindi tayo perfect kahit nga yung mga propeta eh. Yung mga propeta nga doon dati sa Biblia, yung iba man nagiinom pa yung iba. Haring Solomon, yung iba. Ganon. Pero wag naman yung talagang lango-lango araw-araw ay gumugulong ka na sa sobrang lango. Sabi dito, sabi magtrabaho ka at maglibang. Pero not to the extent na sinusobrahan mo na, yung abusive ka na. Ganyan po ang totoong turo sa Bible, hindi po sinabing na bawal uminom. Pwede ka naman uminom konti lang, yung talagang makakaya mo lang. Ganon. Sabi dito, at nakita ko ang pangitain ng mga kabayo
At ang mga nakasakay dito na may mga baluting gaya ng apoy at asin sa supre at mga ulo nila may kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon. Sa tapos tayo sa pamamagitan ng tatlong salot na ito ay napatay ang tatlong bahagi ng mga tao sa pamamagitan ng apoy at ng usok ng asupre na nagsisilabas sa kanilang mga bibig. Verse 19, sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig at nasa kanilang mga buntot sapagkat ang kanilang mga buntot ay kawangis ng mga ahas. Yan. At may mga ulo at siya na lang. Siya nilang ipinananakit at ang nalabi sa mga ito na hindi napatay sa mga salot na ito, hindi daw namatay yung mga 666, yung mga antichrist na naiwan sa lupa, na hindi namatay sa mga salot na ito, ay hindi nagsipagsisi, nakasulat po. O di ba tama po ako? Kasi yung ito, Apocalypse or Revelation sa English, chapter 9. Ang kapartner nito or cross-reference po nito ay Apocalypse chapter 16. Revelation chapter 6. Yes, Revelation chapter 16. Kaya hindi po ako maaaring magkakamali na hindi akma. Akmang-akma po lahat. Matinding pag-aaral at saka sa awa ng Panginoon sa Kristo, kakahingi natin ng karunungan, tuloy-tuloy ang pagbabasa sa maraming taon, tuloy-tuloy, araw-araw yan, at pakikipagdebate, binibigay ng Panginoon yung kaalaman sa atin. Sabi nga, lalago ang kaalaman sa huling araw. Kaya, nagtataka ko sa iba bakit hindi nila maano-ano yun. Kasi minsan nasa motibo rin ng puso natin eh. Kaya hindi natin nakukuha yung isang bagay na gano'n. At yung puspusang pag-aaral sa Panginoon. Pero marami ng busy kasi kailangan nilang pag-aralan yung kapatid nila, mga anak nila, iba-iba. Kailangan natin magtrabaho lahat. Kaya nandito po kami para i-expound o ibigay sa inyo ang mga bagay na ito. Pinapaliwanag na lang namin o pinapaliwanag ko ng very basic na lang. Yung pinaka-simple as much as I can, very simple. Hindi ako gumagamit ng big words. Hindi ako gumagamit ng napakalalalim po na salita. Hanggat maaari mababaw lang po. Pang low-key lang po. Pang mga sanggol, pang babes. Hindi karne yung binibitawan ko mga alaman o talata. Kundi, mga binibitawan ko yung mga simple words lang. Hindi ako nag-ano ng napakalalim para maunawaan ng mga babes, sanggol. Sa English, sa King James Version po kasi, babes ang tawag doon. Yan. Sabi dito, hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay, yung mga taong naiwan sa rapture, upang huwag sumamba sa mga demonyo. Kaso nga, talaga sumasamba pa rin sila sa demonyo sa huling araw, sa 666 to yung mga Antichrist sa chapter 3, sa Apocalypse chapter 13. Hindi po sila nagsisi. Sumamba pa rin sila sa mga demonyo para yumaman sila, sumikat sila. Sabi dito, at sa mga Diyos-Diyos ang ginto. Sumamba sila sa Diyos-Diyos ang ginto. Kaya naiwan sila sa rapture. Sabi dito, at tanso, at bato, Diyos-Diyos ang ginto, tanso, bato, kahoy na hindi na nga kakakita. Hindi nakakita yung mga rebultong yun. Anong malay na pag sinamba natin? Nagdasal ka ng gano'n, kahoy, sinasamba mo. Kalahati ng kahoy, pinanggagatong, nagiging uling. May buhay ba yun? Wala naman, di ba? Common sense na lang po natin kasi common sense na lang po na walang buhay yan. Ang sasambahin po natin yung espiritu ay na hinahanap ng Panginoon na mananamba sa Kanya. Yung sumasamba sa Kanyang espiritu na anyo. Kasi it means, pag sumamba ka sa espiritu na anyo, walang commemoration or walang mga rebulto. Pag sumamba ka sa Kanya sa spiritual, mas mataas ang faith po natin pag sumamba tayo sa spiritual being niya. At yun ang hinahanap ng Panginoon sa Kristo. Hindi po yung mga kailangan may rebulto para sumamba tayo. Hindi po. Iba-iba po kasi tayo ng paniniwala, pero ang tinuturo ko lang po yung galing sa Biblia talaga na ipinagbabawal ng Panginoon. Hindi po ako nagtuturo ng hindi po puro ano lang, prayer for healing, hindi puro ano lang, prayer for prosperity. Tinuturo ko din po yung wrath of God.
Kasi usually puro healing, mga prosperity, mga yayaman ka 'pag sinamba mo ang Panginoon. Hindi po gano'n ang turo, eh. Si Haring Solomon po, inuna po ang Panginoon. Kaya tuloy-tuloy yung si Haring Solomon, nung tuloy-tuloy siya, binigyan siya ng Panginoon ng kung ano yung kailangan niya sa buhay. Asawa, kayamanan, yung mga sumunod po yun to follow yung mga ganun. Pag inuna natin ng Panginoong Jesucristo, tuloy po natin. Hindi daw nakakarinig, hindi nakakita, hindi nakakarinig, hindi rin nakakalakad yung mga santo nila. Sabi po dito sa Revelation chapter 9 verse 20. Yung mga sumamba sa mga demonyo, sa 666. Hindi po sila huminto. Nagkaroon na ng salot, nagkaroon ng mga sakit, kung ano-ano. Ang tubig, nagkaroon na ng matinding famine. Pero hindi pa rin nila tinantanan yung pagsamba sa mga demonyo sa panahon na darating. End time prophecy po itong tinuturo ko mga kaibigan na para lahat tayo maligtas. Hindi pananakot po ito. Sabi dito, at sila hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay. So, maiiwan yan eh, yung mga tiwali sa gobyerno, kasama sa maiiwan yan sa rapture. At makakaranas sila ng 7 salot. Hindi daw sila nagsisi sa mga pagpatay kahit man sa kanilang panggagaway. Ano nga ba yung panggagaway? Ito po. Neither repented they of their murders, nor of their sorceries. Yung pagmamagic. Kasi magkakaroon nga ng magic, magkakaroon ng sabayan, sila Moses, si Elias, na nakasulat sa Apocalypse chapter 11. Magkakaroon po ng sabayan yan, pati yung mga anti-Kristo, ng magic. Magkakaroon ng sorcerer kasi, sa huling panahon, yung witchcraft, sa Babylon po yan nag-umpisa, sa Iraq. Base sa buong Biblia. Sa buong Biblia po base. Maraming klase ng iba't ibang storya sa Biblia na ang Babylon ay Iraq. Babel, Torre ni Babel. Sabi dito, ay nga, hindi sila nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, sa kanilang sorceries, kahit man sa kanilang pakikiapid. Neither nor of their fornication, mapapakiapid. Maraming klase ng pakikiapid po kasi. Ang pakikiapid yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, kasama din po yun. Wala naman akong pakialam sa kanila, basta ako tinuturo ko yung nasa Bible eh. Kung ano yung, basta di pa ako nagkulang. Ang pakikiapid din po yung may asawa ka, tapos nakiapid ka, or may kasintahan ka, kahit hindi kayo kasal. May kasintahan ka, pero ang ginawa mo, nakiapid ka sa iba. Meron ka pang iba, two-timer ka. Pakikiapid na rin yung kahit hindi kayo kasal, at meron kang iba, pinagsabay mo, two-timer yun. So, shout out sa mga nagbalik loob na dati ganun, at binago ng Panginoon. Magkaiba po yun sa patuloy pa rin na ginagawa ang pakikiapid sa panahon natin ngayon. So, wag po natin i-menos yung mga nagbalik loob na. Diba? So, sabi dito, kahit man sa kanilang pagnanakaw, hindi sila nagbalik loob, kaya maiiwan sila sa rapture dito sa mundo. Hindi lamang sa sumasamba sa siksik sa maiiwan, kundi po yung mga pagnanakaw, fornication, yung mapakiapid, yung mga pumatay, yan, yung mga sinungaling, yung mga alam nilang mahirap na, ipakukulong pa, pero silang may kasalanan, pinagbabayad nila ibang tao. So, marami. Sa gobyerno, marami din po. Maiwan, nakalagay dyan. Yung mga tiwali na hindi nagbalik loob sa Panginoon. Isa lang naman ang gusto ng Panginoon sa Kristo, magbalik loob tayo. Ayun lang naman ang gusto niya, magbalik loob tayo sa Kanya. Alamin natin kung sino yung tunay na Diyos. Di ba inamin niya, ako at ang Ama ay isa, sabi ng Panginoon sa Kristo sa John chapter 10 verse 30. Ngayon, sa John
John chapter 8, verse 24. Pakibasa po. Ang sabi, mamamatay kayo, sabi ng Panginoon sa Kristo, mamamatay kayong makasalanan kung hindi nyo aaminin ako'y ako nga. Kung hindi nyo tinanggap na ako'y ako nga. So, tignan nyo po, dako po tayo sa John 8:24. Flip ko yung pages. Sabi dito, John chapter 8, verse 24, sabi ng Panginoong Kristo, at umuna si Jesus at sa kanya sinabi, babae, nasa na ba ako? Chapter 8 pala to. Sorry. John chapter 10, verse 30. Sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Sabi, inamin ng Panginoon sa Kristo, pero ang mga tao binato siya, kahit na maniwala, pinagbabato pa siya. Talagang ang tao matigas ang ulo kahit sinasabi mo na nag-stick sila dun sa paniniwala nila kasi isip nila matalino sila, kaya alam nila, pero iba pa yung katalinuhan na galing sa Panginoon sa Biblia. Sabi dito, ng Panginoon sa Kristo sa John chapter 8 verse 24, sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako, sabi dito, nga ang Kristo, sabi, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay na makasalanan tayo. Diretso impyerno. Pag di tayo naniwalang siya Diyos, na siya nga yung Ama. Sabi dito, and he said unto them, ye are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world, sabi ng Panginoon sa Kristo. I said therefore unto you, that you shall die in your sins, for you believe not that I am He. You shall die in your sins, I am He. Sabi ng Panginoon sa Kristo. Sabi din ng Diyos ni Moses sa lumang tipan na hindi pa nagpapakita. Kasi di ba nag-manifest si Kristo sa bagong tipan upang makita niya tayo. Makita natin siya in flesh. Nagkatawang tao siya sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. At nangakong lahat ng tuod ay luluhod sa kanya. Philippians chapter 2 verse 10, nakasulat po, lahat ng tuod ay luluhod sasamba sa kanya. That is exactly what I mean. So, alam ko nawala yung live eh. Lahat ng tuod sasamba sa kanya. Ang sabi ng Diyos ni Moses sa Exodus chapter 3 verse 3 to 4 and Exodus chapter 3 verse 13 to 14, ang sabi niyan, sabi ni Moses, Panginoon, hindi pa nagkakataong-tao hindi pa nila nakikita, pero nagpapakita na kay Abraham. Nagpapakita kay Abraham sa Genesis 18. Ang Panginoon sa katawang tao, nagpapakita. At kasama po yung dalawang anghel sa Genesis 18. Pakisulat po, pakitake para malaman nyo kung totoo ang sinasabi ko kasi lahat po ng sinasabi ko may proof. Ayoko po nang walang proof. Hi, Rowena Cheng. Thank you for watching, Sis Rowena. Yan, ng ating live na broadcast ng ating Bible studies. Ito po si Sister Irene. So, yun nga po. Sabi sa Exodus chapter 3, verse 3 to 4, and Exodus chapter 3, verse 13 to 14, sabi ni Moses, Panginoon, anong pangalan mo? Ano ang sasabihin ko sa kanila? Sabi ng Panginoon, I am that I am. Sabihin mo ito sa mga tao na ako yung I am that I am. Itong pangalan ko hanggang sa walang katapusan forever. Tignan niyo po eksakto ha. Ito, Exodus chapter 3. Ito, Exodus chapter 3 kagad tayo. Sabi dito, pagkaganon ko Exodus kagad eh. Sabi, at sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. At nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mahabang punong kahoy. At sinabi, Moises, Moises. At kanyang sinabi, narito ako. Sabi ni Moses, sumagot siya. Ayan Tapos sa verse 13 to 14 tayo na Exodus chapter 3. Sabi po dito, and Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers hath sent me to you, and they shall say to me,
What is his name? What shall I say unto thee? And God said unto Moses, I am that I am, capital letter, in all capital letter, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you, I am. Tagalog. At sinabi ng Diyos kay Moses, ako yaong, capital letter, ako yaong, ako nga, capital letter po to capital letter sa Bible. At kanya sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Capital letter yung ako nga. Kasi tinanong ni Moses sa verse 13, sinabi ni Moses, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Sabi ni Moses sa Diyos. Anong sasabihin ko sa kanila? Sabi ni Moses. Sabi ng Panginoon, ako yaong ako nga. Ako nga, sabi niya. And this is my name forever, sabi niya. Thou shalt say unto the children of Israel, I am that hath sent me to you, I am. Tapos sa John 8:24, sabi ng Panginoon Kristo, mamamatay kayong makasalanan kapag hindi nyo tinanggap na ako nga, I am that I am. So, huli na natin na ang kausap ni Moses na Diyos, na Creator, ay ang Panginoon Kristo. Kasi sinabi sa, take note po natin para hindi natin makalimutan na totoong sinasabi ko. Isaiah chapter, nakasulat po Isaiah chapter 43 verse 10 to 13. O gawin na natin Isaiah chapter 43 verse 10 to 15 na. 15 para nandun yung complete thought ng sinasabi ko na inamin dyan na yung manunubos yung creator ng mga tao at buong universe. At sinabi din po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Kasi nuhuli ang mga talata. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6 na yung manunubos, ang creator, ang may akda ng buhay. Nakalagay doon na pinatay nyo yung may akda ng buhay. Dako po tayo. Mahuhuli po kasi yung ibang di tinuturo yung pinagtatakpan po nila yan. Hindi pwedeng pagtatakpan natin yung mga katotohanan. Kasi ako po honest, akong tao, ayoko ng ayoko nung parang kakot honest ako. Binibigay din sa akin ng Panginoon, tinuturo niya din na yung mga katotohanan lang din. Pag tayo po yung honest na tao, ganun lang din po yung makukuha natin sa Bible. Sabi, 1 Corinthians chapter 8 verse 6, napaka-importante po. Take note po natin. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, sabi daw po, na ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya at isa lamang Panginoon si Kristo. Panginoon at Ama. Si Kristo siya rin. Na sa pamamagitan niya, lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. Of whom are all things and we are in Him. And one Lord Jesus Christ by whom are all things and we by Him. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan. Kundi ang ilan na hanggang ngayon nangamimihasa sa Diyos-Diyosan. Hindi nila alam na creator ang Panginoon sa Kristo na siya talaga. Kasi sumasamba sa Diyos-Diyosan ng karamihan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan at ang kanilang budhi palibasay mahina ay nangahawa. Nangangahawa po pag sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi sila nakaka-arrive sa bagay na ang Panginoon sa Kristo yung creator talaga. Hindi sila naniniwala kasi nga, ayun na yung dinadala sila ng Panginoon sa kung ano yung gusto nilang paniwala. Hindi po sila pinipilit. Ganun ang Panginoon sa Kristo. Nakasulat naman po sa Bible, hindi sila pinipilit. Kaya kung makakarating sila kung saan nila gusto maniwala. Wala pong pilitan. Yung buti po kasi tinitignan ng Panginoon sa atin. Sa dako po tayo sa halo ko na po yung prophecy, end times prophecy, mga end times prophecy, tsaka po yung doctrine na first commandment na binigay ng Panginoon kay Moses na ang first commandment, the very first commandment, ang unang pangulong utos ay isa ang Diyos. Nasa atin na lang yung kung sino yung isang Diyos na yon. Mananalangin ba tayo sa Diyos na hindi nagpakita, hindi nagsalba sa krus?
Sabi nila may ama pa daw na isa other than Jesus Christ. Ang Panginoon Jesucristo lang ang gumawa lahat. Siya rin yung hahatol, siya rin yung nagpakita, siya rin nagkatawang tao, siya rin nagpabayubay sa krus, sa lahat ng dugo, dugo at tubig, pinalinis niya sa atin. Siya lahat gumawa. Asan yung isang Diyos? Diba wala pong proof? Doon tayo sa may proof na Diyos. Kasi nga, ang Bible talaga, remixes yan, jumbled jumbled explanation. Kung ano yung laman ng budhi natin, doon tayo maniniwala. Depende po sa motibo ng puso natin yan kasi sinasabi ng Panginoon na kung saan natin gusto, doon tayo dadalhin sa paniniwalang yun. So, kung more of honesty tayo, prangka tayong tao at mababang loob lang tayo, dadalhin tayo ng Panginoon sa katotohanan. Doon po tayo sa first commandment na isa lang ang Diyos. Pag ginawa nating dalawang Diyos, tatlo ang sinasamba natin. Ama Mary, meron pa daw isang ama, tapos si Jesus Christ, tatlo. Abomination na po yan. Pagsuway na po yan sa unang utos, sa kauna-unahang utos. Kasi di ba sa Mark chapter 12 sa New Testament, binago na Mark chapter 12 verse 29 to 32. Binago na yung first commandment isa ang Diyos, yung pangalawa, pinaigsi po, hindi binago, pinaigsi. Na, ang sulat doon, mahalin mo ang kapwa mo. Kasi ang pagmamahal sa kapwa, nandiyan lahat. Pag minahal mo ang kapwa mo, walang pagpatay, walang inggit, walang kayabangan, walang pagkichismisan, marunong magpatawad, hindi bastos, walang pagpatay, lahat may respect. May discipline, may values. Second commandment po lahat yan. Yung first commandment nga, isa ang Diyos. Kaya dapat sundin natin yung kauna-unahang ding utos na isa ang Diyos. Hindi lang po puro kabutihang loob sa tao. Kasi yung kabutihang loob, kung meron na tayong kabutihang loob sa tao, hindi naman natin kilala kung sino ang Diyos. Bali, wala, useless yung prayer natin. Prayer. Hindi ako dudingin ng Panginoon. Prayer ako ng prayer, iba na pala dumidinig sa atin. Kaya pala tayo merong ganyan, may ganito, may ganyan. Ibang Diyos pala yung dumidinig. Diyos na makamundo, Diyos na pangmundo. Hindi ang Panginoon Jesucristo. Pero sabi naman ng Panginoon Jesucristo, binibigyan niya, pinapasikatan niya ng araw, binibigyan niya ng blessing even yung mga makasalanan upang ma-realize nila na napakabait ng Panginoon, mapagpatawad. Binibigyan niya rin ng blessing ang mga malayo sa Kanya. Pinapayaman niya. Binibigyan niya lahat. Pero may certain time lang yon na pag hindi sila nagbalik loob, may singil po yun, may paglipol. Dahil po, lahat binigyan na ng Panginoon, lahat inoffer na. Lahat binigyan ng mga ngaral na nagtuturo galing sa Biblia, ang mga sinasabi. Hindi pa rin pinaniniwalaan na wag sumamba sa Diyos-Diyosan. Nasa kanila na rin po kasi yun eh. Hindi natin mapipilit. Kung ayaw nila magbalik loob din po kasi libang sila sa kayamanan nila, ayaw nila maniwala sa ibang katuruan na galing naman po sa first and second commandment. Hindi sariling haka-haka, hindi pinulot-pulot sa Google, kundi pinukay po na talaga ng malalim upang maunawaan ang mga bagay na ikaliligtas nating lahat. So, ako, wala pa akong pusang loob ko po ito, hindi talaga ako papabayad kahit na noon pa. 2012 ako nag-start, 2013 ng pakikipagdebate dito po sa FB, buong FB. Yung ibang original account ko wala na po kasi nakipagdebate nga po ako sa mga terorista. Hindi ko pa po alam mag-retrieve ng account na pinabayaan ko lang. Kaya ngayon, marunong na ako dumepensa, mag-dispute ng mga bagay-bagay. Dahil natutunan ko din po through experiences ko nga, na hindi mo kailangang pabayaan yung original account mo. Tapos, yung mga, yung kasi, pinuyog na nga po ako eh. Sa FB, sa secret page po yan, secret group, na pinagtulong-tulungan ako ng mga anti-Christ. Hi sister, salamat. Pinagtulong-tulungan ako ng mga anti-Christ. Yung mga account ko sa FB, nawala na po. Nawala na po yun. Kaya ito na lang po yung mga account ko, tsaka yung ibang account ko, gumawa na rin po ako. Yung iba pang debate rin po yun. Hi, sis of Fe Orasyon Abiera, and happy blessed Sunday din po sa inyo ni Sis Rowena Ching. Yan, pa-follow nyo na lang din po sila para mag-grisbakan tayo, tulungan tayo sa FB.
libangan na lang din po natin yan. Kasi hindi naman tayo talagahan dito, puro mamera lahat lang yan eh. Hindi naman tayo talaga kikita sa FB na gano'n. Not, pera na lang kung milyon ng followers natin, milyon ng mga views, talagang kikita sila. Okay po yun. Pero iba rin po yung may iba tayong source of income, yung pinagkakitaan, other than vlogging or kung ano-ano. Pero ito, kusang loob ko po itong pagsisilbi sa Panginoon, itong pagtuturo na to. Noon pa. Hindi pa uso yung monetization nun. Ganito na ako. Yan. So, tuloy po tayo sa Daniel, Revelation chapter 11. End time prophecy po tinuturo ko, Sister Ferracion, na talagang sinipi natin, talagang pinagsunugan ng kilay, hinukay natin ng ilang taon na. Kasi baka lang iba, Google lang, kaya inuulit-ulit ko eh. Sabi dito sa Revelation chapter 11, mabubuhay daw po si Moses tsaka si Elias. Nabubuhay po sila na magkakatawang tao. Sabi dito, at binigyan ko ako ng isang tambong katulad ng isang panukat at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana. Ang mga sumasamba doon, sabi. At ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo. At huwag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga bansa yung templo sa Israel daw po. At kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad. Yuyurakan ng mga anti-Kristo, yung mga against Israel, yuyurakan nila sa tribulation period. Ang Israel, yuyurakan po. Di, kunyari, sasakay sa kanila ang Russia. I mean, allies. Magiging allies sila ng Israel, kunyari. At the end of temple construction na nakasulat sa Daniel chapter 9, ito na po ang twist, magkakaroon ng twist. Biglang sasalakay ang Russia. Kasama yung ibang bansa na allies nila. Ito po, sikreto sa Bible talagang sinasabi ko. Sasalakay nila ang Israel. Ito po yung propesya, kaduktong. Kaya, masasure natin totoo talaga kasi ang daming cross-reference. Sabi po dito, yuyurakan nila ang 42 buwan ang dambana, ang banal na syudad, ang Israel. 42 months equals to 1,260 days sa Daniel chapter 12 po. Akma. So, akma talaga, di ba? Na 3.5 years, not 7 years. Kasi yung mga bula ang mga pictures, sinasabi na 7 years. 42 months lang nakasulat, saka 1,260 days. Saan nila kinuha yung mga turo nilang galing pa sa Roma? Pinulot-pulot po talaga nila, halatang Google lang eh. Hindi sila nagbasa. 1,260 days lang po. Kasi po, mabubuhay si Elias dito sa Apocalypse chapter 11, Pahayag 11, Revelation chapter 11. Si Moses at Elias mabubuhay. Nabuhay na po si Elias sa lumang tipan ng 3.5 years, which is famine, taggutom, panahon ni King David. Nagkaroon sila ng cannibalism doon, yung mga sumasamba sa rebulto, kinain nila yung mga anak nila as iniluto. Ngayon, mangyayari sa huling panahon, sa mga maiiwan dito sa lupa, hindi makasama sa rapture, sila yung makakaranas ng cannibalism, ganyan. Mauulit for 3.5 years. At buhay nun si Elias at Moses sa 3.5 years. Since temple construction, ang paglabas ni Moses at ni Elias, mabubuhay muli sila. At the beginning of the temple reconstruction, third temple. Yan, sure po yan kasi nakasulat sa Bible lahat. Sabi dito, pinapaigsi ko na lang po para matutunan, maabot po ng iba. Happy Blessed Sunday din sa inyong dalawa ni Ferracion, Abier, and Rowena Chen. Yan, follow po ninyo sila. Sabi dito, at may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi, sabi ng Panginoon, Apocalypse chapter 11. Sila yung magsisipang hulang 1,000 at 200 at 60 araw. Apocalypse chapter 11 verse 3 to na nararamtan ng magagaspang na kayo. Ordinaryong tao lang si Moses at Elias. Mabubuhay po silang muli, pero mag-disguise sila na mahirap lang, hindi yung talagang hindi po talagang, hindi natin mapapansin na sila yon kasi nga mahirap, hindi siya mayaman, hindi sila mayaman, hindi
Kundi mahirap kasi symbolical yung magagaspang na kayo. Sackcloth sa English version ng Bible, King James Version. Sabi dito, ang mga ito ay ang 2 puno ng olibo at 2 kandelero na nangakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Yung 2 punong olibo at 2 kandelero ay si Moses. Yan, nakasulat po yun sa mga post ko. Kaya sure na sure po, may mga talata. May proof ako, ayoko nung walang proof kasi ng mga ganyan. Sabi dito, at kung nasain ng sino man na sila ipahamak, o sino man laban kay Moses at Elias, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway. Literal to at symbolical. Mangangaral pa kasi si Moses at si Elias hanggang sa magbalik loob ang mga tao sa mundo bago magkaroon ng rapture, para madami po makasama sa rapture. Mangangaral po, ulitin ko, si Moses at si Elias. Ngayon, pag may nanlaban, apoy na po talaga ang lalabas sa bibig. Kasi matalas ang pangangaral ni Moses at Elias sa huling panahon, napakatalas ang bibig nila, nakakahiwa. Sabi nga sa Hebrew chapter 4 verse 9, verse 12, sabi po, ang salita ng Panginoon ay matalas na tabak. Tumatago sa ating mga buto, kalamnan, ugat, upang maunawaan natin ito. At alam ng Panginoon kung kanino niya sinugo yung mga yon, doon naglalago. Sa Isaiah chapter 55, verse 11 to 12 nakasulat. So, tandang-tanda ko pa po yung mga talata eh. Nakasiksik na po yan, nakabaon na po. Automatic na, hindi po nawawala yan. Isaiah chapter 55, verse 11 to 12, ang salita ng Panginoon ay na po yan. Mananagana, mag-grow dun sa lalago sa mga taong patuloy na nakikinig, patuloy na naniniwala. Kahit anong problema natin, hindi tayo nabubunot. Hindi tayo nabubunot sa lupa kasi malalim pagkakatanim natin or pundasyon sa pagkakilala sa Panginoon Kristo. Hindi tayo mabubunot ng mga pagsubok kasi meron pong iba, dumanas ng iba't ibang pagsubok, lumayo na sa Panginoon. Nabunot na sila kasi nakatanim lang yung faith nila sa batuhan at sa tubig. Kaya nabunot po kagad sila. Hindi sila sumamba, naging masama uli sila, bumalik sila sa pusali. Nagdumi uli sila. Malinis na sila, nagdumi pa po uli. Sabi dito, balik po tayo. At kung nasain ng sino man na sila ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Si Moses at si Elias bubuga ng apoy dun sa mga sasalansan sa kanila. I mean, hindi lang sila magpupreach sa matatalas na panalita, kundi talagang literal na apoy lalabas sa kanilang bibig kung merong sasalungat sa kanilang mga tinuturo. Compulsory na to para marami pang maligtas. Sabi ito, ang mga ito may kapangyarihan magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na maging dugo. Ulitin po natin ang mga ito may kapangyarihan magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula. Kasi ang sa English version nito ang hula, prophecy. Habang nagpo-propesya si Elias, hindi uulan gaya ng 1 Kings chapter 9, nakasulat po doon, na hindi umulan ng 3.5 years. Nagpropesya si Elias. Ngayon, ganun din po mangyayari sa huling panahon. May kapangyarihan siya. May kapangyarihan siyang hindi magpaulan ng 3.5 years. So, 3.5 years po ang tribulation period. Nasa Apocalypse chapter 11 pa rin tayo. Sabi dito, si Elias nga po yun, yung hindi nagpapaulan ng 3.5 years. Tapos po yung isa, at may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo. Si Moses nagpapadugo ng tubig. At pahirapan ng lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasaing. Papahirapan ng lupa ng mga salot sa tuwing gusto nila nasain, kung talagang manlalaban ng mga antikristo na maiwan dito sa lupa. Para itong propesya po na ito
na Revelation chapter 11 ay para po sa mga maiiwan dito sa lupa na mga Antichrist. Pahihirapan ni Moses yung mga taong Antichrist sumamba sa mga demonyo sa huling panahon. Huling panahon. Ba't ibang salot ang palalabasin nila? Para lang dun sa mga Antikristo na nagmamatigas na hindi pa rin sila nagbalik loob. Talagang nagmatigas sila. Kaya mangyayari, salot ang darating hanggat pinagmatigasan nila ang Panginoon. Si Moses at si Elias, hindi nila pwedeng kalabanin niya kasi magpapalabas sila ng salot. Salot at ng salot ng 7 salot. Nakasulat po sa Apocalypse chapter 16 at Apocalypse chapter 9. Yan. Apocalypse chapter chapter 8 and chapter 9. Akma po yan sa Apocalypse chapter 16. Kaya wala pong halong dagdag tong mga tinuturo ko kasi talagang may cross-reference akma dun sa ibang chapter. Ayun po yung kagandahan nun. Kaya hindi natin masasabing pinulot-pulot lang ng Sister Irene yun. Hindi po. Kasi magkakasalot ako tsaka pamilya ko pagka nagpulot-pulot lang ako ng propesya, delikado po yan mga sister. Ayoko masalot. Ayokong maparusahan ako ng Diyos. Hi, Sister Feorasio Nabera. Thank you so much. Good afternoon. Sabi dito, at pagka natapos nilang kanilang patotoo, ang hayop na umahon mula sa kalaliman ay babakas sa kanila. At pagtatagumpayan sila at sila'y papatayin yung Antikristo, yung iihipan ng mga Antikristo ng Russia, magiging yung magkakaroon kasi sila ng yung sasambay nila 666 yung parang palaka. Iihipan ng Antikristo yung larawan, yung propeta, false prophet. Iihipan niya yung larawan. Pagka-ihip niya, may spirit of the devil yun. Magiging isang parang malaking palaka or satanas. Yung nagaling kay satanas na espiritu, papasamba nila yun, yung parang palaka na yun. Ito po yun. Pero mapapatay si Moses dito sa Revelation chapter 11 verse 7. Pag namatay na si Moses at si Elias, dun mangyayari po na lalabas na ang Panginoon sa Kristo pag namatay sila. At nakasulat din po dito sa Apocalypse chapter 11 na mamamatay silang 3 araw, hindi po sila ililibing. Kailangan mangyari po yun. Tapos, sabi ng Panginoon, umakyat kayo saka sila aakyat sa langit, saka bababa ang Panginoon upang makipagbaka dun sa mga Antikristo, hindi nagbalik loob, yung mga maiiwan. Thank you mga sister. Ayan. Balikan ko po kayo. Sabi dito, at ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan, si Moses at Elias. At ayon sa Espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila. At ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan at mga angkan at mga wika ng mga bansa ay nanonood sa kanilang mga bangkay na 3 araw na at kalahati. At hindi itutulot ng kanilang mga bangkay ay malibing, gaya ng sinabi ko sa kanila. Kasi nabasa ko ng photo ilang beses. Sabi dito, at ang mga manananahan sa ibabaw ng lupa ay mga gagalak tungkol sa kanila. At mga matutuwa pa dahil patay na si Moses at si Elias. Matutuwa pa yung mga Antikristo, magbigayan tayo ng mga regalo, patay na si Moses, si Elias, mga ganyan sila. Kasi sumasamba sila sa demonyo sa panahon na yon. Sasamba sila sa mga demonyo, yung mga maiiwan sa rapture. Sabi dito, magregaluhan pa sila, mga kasamaan. Sabi dito, at pagkatapos ng 3 araw at kalahati, 3.5, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila. Mabubuhay muli sila. At sila'y nangagsitindig at dinatnan ng malaking takot ang mga nakita sa kanila. 3.5 days, 3.5 years mabubuhay si Moses. Yung mamamatay sila, 3.5 days din sila mamamatay, tapos bubuhayin ng Panginoon. Sabi dito, 3 araw at kalahati ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila. At sila'y nagagsitindig at dinatnan ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila na buhay muli. At narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, umakyat kayo rito, sabi sa langit. At sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap, sabi. At pinagmasdan
sila ng kanilang mga kaaway, si Moses at si Elias. Umakyat sa langit. At nung oras ng iyon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol at nagiba ang 10 bahagi ng bayan at may nangamatay sa lindol na 7,000 katao at ang mga iba ay nangatakot at nangagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ng langit. So, sa sobrang takot nila, ang daming namatay, nagbabalik loob unti-unti yung mga naiwan sa rapture. Dahil sa sobrang hirap, may famine, naging dugo, kung ano-ano, nasunog sila, kung ano-ano. Nagbabalik loob sila, kung di pa sila pahirapan ng 7 salot. Kasi matindi na sila eh. Kaya naiwan sila sa rapture, matindi na po sila. Sumasama talaga sila sa demonyo upang yumaman sa huling panahon. Yun. Kumapit sila sa demonyo para yumaman. Pagdating ng ano yan, ng Third Temple construction. And after that, lalala ang pagiging anti-Kristo ng mga taong yun, mga sumasamba sa demonyo. Ibigyan sila ng power, syempre, ng demonyo. Yayaman sila. Nakasulat po dito lahat. Sa Apocalypse chapter 13. Yan. Sabi dito, sumamba na yung mga iba sa Panginoon, natakot. Nakaraan na ang 2 pagkaaba. Narito, nagmamadaling dumarating ang 3 pagkaaba. 3 pagkaaba daw. At umihip ang ikapitong anghel. At nagkaroon ng malakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. At ang 24 na matatanda na nakaupo sa kanyang luklukan sa harapan ng Diyos ay nangagpatirapa at nagsisamba sa Diyos. Yung 24, yung 12 apostle, at saka yung 12 tribes of Israel. Yung mga leader ng 12 tribes of Israel, sila po yung 24 na elders dito. Ayan po yung sekreto ng Bible. Sabi dito na nagsasabi, pinasasalamatan ka namin o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na ikaw po singular ikaw. Ngayon at naging ikaw ng nakaraan, sapagkat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. Ang pinasasalamatan nila yung ngayon at ang nakaraan na Diyos, ikaw, sabi singular. Ang Panginoong Jesucristo lang naman po yung nakasulat na ikaw at ang nakaraan. Nakasulat po eksakto sa Revelation or Apocalypse sa Tagalog, chapter 1, verse 7 to 8. Apocalypse chapter 1, verse 7 to 8. Take note po, mababasa niyo dyan na is, was, and forever ang Panginoon Jesucristo. Nabubuhay, namatay, at nabubuhay magpakailanman. Ito yung pinasalamatan ng mga, ng matatanda, 24 elders sa langit, ang Panginoong Jesucristo lang. Kasi isa lang naman Diyos ang Panginoong Jesucristo, first commandment yan. Dapat alam natin kung sino yung tunay na Diyos. Hindi po tayo 2 Diyos, 3 Diyos. Sabi dito, bawal po yun, abomination sa unang utos yan, na very first commandment, sasalungatin natin na 3 ang Diyos, 2. Sabi, isa lang ang, very first commandment, isa lang ang Diyos. So, nasa atin na yun, kung sino yung options natin na isa. Yung isa ba na hindi nagpakita, o yung nagkatawang tao na bumayubay sa cross. Yun lang po, common sense na lang po yan. Sabi dito, na nagsasabi na pinasasalamatan ka namin ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na ikaw ngayon at naging ikaw ang nakaraan sapagkat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari at nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan at ang panahon na pagbibigay mo ng ganting pala, either good reward or yung ganti talaga sa mga taong masasama. 2 klase lang ang ganting pala. Sabi dito, pagbibigay mo ng ganting pala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga nangatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki at upang ipahamak mo ang mga nagpahamak ng lupa. Ayan, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaba ng kanyang tipan. Yung sacred chest na sinasabi nila,
Na kunyari, may mga bansang ganyan eh, nasa kanila daw yung kaban ng tipan ng Panginoon, yung 12 commandments, sacred chest. Wala po. Nasa langit po yan, no? At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan sa templo. 10 commandments po nasa langit. Sabi ng iba nasa Israel, nakita namin sa Israel, hindi. Nasa langit po. Yung totoo. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at isang lindol at malaking granizo. So, talaga, ang inuna natin yung salvation. Kaya po natin pinipreach yung mga wrath of God dahil po gusto nating maligtas sa mga tao, hindi, not to scare anyone. Kasi iba, si Sister Irene, puro nakakatakot yung mga propesya niya, puro negative. Kasi ganyan lang mga isip ng mga tao yung negative yung mga tinuturo ni Sister Irene. Kasi hindi naman po ako false preacher na puro, uy, mapalakpakan tayo, magkantahan tayo dito sa simbahan, ganun-ganun lang po. Hindi po. Hindi po nakakaligtas yan. Sister, masaya tayo dito, mababait tayo. Hindi po ganun eh. Kasi hindi po ako, palangka po ako eh. Totoo akong tao. Ayoko nung, tuturo ko po kasi yan, tas magkakasala naman yung kapwa ko. Tinuturo ko, hindi ako nagpapabay dito. Tinuturo ko yung katotohanan na without repentance, hindi tayo maliligtas. Fake preaching yan. Fake preacher pagka hindi tinuro nila na nagbalik loob tayo sa Panginoong Diyos, isang na nagpabayubay sa krus, na iisang Diyos ng Panginoong Kristo. Pag di nila tinuturo na gano'n, puro ikapu lang, kasi magbigay ka ng ikapu. Sabi ng, minsan sinasabi ng mga simbahan, hindi ako naniningil dito. Sabi ng mga preacher, wala akong sinisingil ng mga tao, pero pag upo mo, makita mo doon sa upuan mo. Papakainin ka nga minsan, may pansit, may mga ganun, may spaghetti. Pag upo niyo, sister, merong mga envelope, may ikapu. Ayoko ng ganun. Kaya ito, kusang gawain ko lang po itong pagtuturo na to online. Hindi ko po sinisiraan sila. Sinasabi ko lang po yung totoo na ayoko nang sinasabi mo na wala kang ikapu, pero may ikapu. Pwede po tayo magbigay sa church. At saka sa mga nangangailangan na kapatiran sa church, pwede po yun. Pwede tayo mag-ambag sa church ng pangkuryente, pangtubig, at saka dun sa mga outing, yung sa mga kapatiran na walang pera, pwede tayong magtumulong sa mga ganun. O kahit di sa loob ng church, kahit outside the church. O pwede po tayong tumulong sa mga ganun. Hindi naman sinabing huwag ka magbigay. Yung sa mga nangangailangan po talaga. Pero yung pinapayaman nyo na yung pastor, million followers, pinapayaman na pati sa mga ikapu, hindi po karapat-dapat yung gano'n. Hindi po tsaka halos sambahin na po yung preacher, yung halos sambahin mo na talaga, yung iniidolo mo na talaga na talagang hindi na Diyos yung iniidolo mo, yung the way na paano mag-preach yung preacher, iniidolo mo na yung masyado yung paano siya na ganito, matapang ganito. Hindi po eh. Masama po yung pag-idolize ng ganun. Panginoon ang idoluhin po natin, hindi po tayo. Kaya ako po, normal na tao lang, ayoko magpatabag ng Gusto ko, sister, yung biruan po kasi natin dito sa FB Idol. Biruan po yun. Nung araw, 80s po kasi biruan din yun, idol. Parang boss. Ganyan ang mga tawag ko, pare, ganyan, parang ganun. Ayan po, ibig sabihin niya, pero yung idol na sasambahin natin, hindi po. Tawag nyo lang po sa akin, itawag nyo na lang po Sister Irene. Yan po ang yung totoong pangalan ko. Kaya ginawa kong Renville kasi apelido po yung Ville. At may 7 kasi. Ayoko po nung may kagaya pag sinerch, Renville 7, ako lalabas. Hindi po ibang hindi po ibang tao, walang kapareha. So ito na lang po. Maraming salamat po sa nakinig. Maunawaan nyo na ito are for salvation purposes. Ito ay pinangunahan ng Panginoong Kristo, pinagsunugan ng kilay, idinibati ko na rin itong mga talatang to. At saka may cross-reference po, tinuturo may mga proof para malaman nyo na ito ay totoong aral, galing sa Biblia. Galing po sa Biblia. Ay, nakapal po ng Bible ko yun. Bilingual po siya. Nagaling lahat sa Bible. Hindi ako nagtuturo ng sarili ko lang po galing sa akin. Ayoko parusahan ako ng Panginoon, madisgrasya. Kasi una-una nagmamotor ako.
Ayokong mamatay sa disgrasya, ayokong mamatay ng malubhang sakit, ayoko ng mga gano'n. May konsensya po akong tao. Gusto ko ituro yung mga totoong bagay lang. Ayokong magkaroon ng salot dahil nagkamali ako sa propesiya. Halimbawa, nagkamali ako sa propesiya, magkakasalot ako at saka pamilya ko. So, itong tinuturo ko talagang galing po sa Bible. Pinagsunugan ko ng kilay. At tiningin ko sa Panginoon, kusang binigay ng Panginoon dahil dire-diretso po ako sa pagbabasa. Kahit anong tindi ng kami pong mga ngaral, mas matindi mga pagsubok namin, pero nakakapit pa rin ako sa Panginoon kasi yung awa niya ang binibigay niya sa akin. Hindi ko nakukuha lahat ng bagay, hindi po ako mayaman na tao, pero yung awa niya binibigay niya sa akin. Kahit sa pagmamotor ko, kahit na minsan muntik ka na pero hindi ka, kahit pagod ka na mag-drive, andiyan pa rin ng Panginoon, mararamdaman mo na mamalasakitan ka ng Panginoon kasi nga, tama ang ginagawa mo, tama ang tinuturo mo, di ba? Hindi ka masamang tao. Kaya naniniwala ako sa kapangyarihan ng Panginoon talaga. Pag nagdadrive ako, hindi ako ang nagdadrive. Panginoon, ikaw na mag-drive kasi ako. Pwede ako magkamali kasi tao lang ako eh. Ang tao nagkakamali. Pwede kong iganong-ganon yung pwede manginig yung kamay natin. Pero ang Panginoon na andyan. Kahit na anong naandyan pa rin. Na hindi ka madidisgrasya. Hindi ka aabot sa ganun. Mga kapahamakan. Hindi ka mapapahamak. Kaya tayo, sumamba lang tayo sa tunay na Diyos ang Panginoon Kristo, nagpabayubay sa krus, may proof lahat, may dugo at may tubig na lumabas sa Panginoon kasi po yung dugo, paglilinis ng ating mga kasalanan, yung tubig, yan, nagpapaputi sa ating mga iba't ibang klaseng pagsubok. Hi, Brother Mark de la Calzada, yan, kasama namin din sa mga debate yan, naniniwala din siya na isa ang Diyos, Panginoong Jesucristo lang. At lumaki din sila, pinalaki sila ng nanay nila na sa church, na doon sila lumaki sa church, na ang katuruan ay isang Diyos. Ako naman po, lumaki din po ako sa lolo ko de Batista. Maraming kaibigan na one God, sumasamba din sa one God. Pero ako, sinigurado ko din sa akin na tama ba na isa ang Diyos? Ganun ako. Tama kaya na totoo nga na isa ang Diyos. Nagsaliksik po ako para malaman ko kung totoo ang tinuturo ng lolo ko. Binigay sa akin ng Panginoon talaga yung kaalaman na isa nga lang ang Diyos. Binigay sa akin ng Panginoon na yun nga, kung ano yung turo ni Moses, wala po akong doktrina, hindi po ako wala po akong religion, kundi ang tinuturo ko lang po yung the very first commandment. Hi, sister, brother, blessed Sunday din po, Kuya Mark. Matanda pa, Kuya Mark. Brother Mark de la Calzada. Yan, pwede nyo po i-follow si Brother Mark de la Calzada. Ano din po yan, mga isang Diyos lang din po ang turo nila. Naniniwala din sila ng ang Panginoon sa Kristo ang nag-iisang Diyos. Kasi yung first commandment, una, alamin mo kung sino yung Diyos. Hear, O Israel, our Lord God is one God. Pag di natin dininig yun na isa ang Diyos, patay na tayo yan. Yung kauna-una ang utos ng Diyos na sinalangsang natin, mamali po tayo, hindi tayo maliligtas. Pag ang Diyos natin, 2 o 3, tapos may rebulto pa. Naku, Diyos ko po. Hindi ko tinitira yung mga dito kung ano lang po yung turo sa Bible. Ayokong magkulang sa Panginoon na hindi ko tinuro yun. Yung galing po sa Bible na isa lang ang Diyos. Second commandment, mahalin mo ang kapwa mo. Dahil ang pagmamahal covers multitudes of sin. Kung makasalanan ba, makasalanan ako. Pero may magmamahal ako sa kapwa, may malasakit ako, gano'n. Malaking puntos yun. Malaking puntos yun kung makasalanan tayo. Tapos mabait tayo sa kapwa natin. As in, hindi ka nagpapa-impress Totoo sa'yo yung malasakit mo. Malaking puntos sa ikaliligtas natin yun. At yung malaman natin na si Kristo lang ang tunay na Diyos, napakalaking puntos. Maliligtas at maliligtas tayo. Talagang maliligtas tayo. Na wala tayong rebulto, walang ibang Diyos, kundi yung amang nagkatawang tao. Kasi ang role ng Panginoon sa Kristo, spiritual father. Tapos yung sonship role niya, pagkaanak, role din yun. May certain time lang yun, nung namatay na siya sa katawang tao, nawala na yung sonship na role. So, siya din yung ama. Bumalik siya sa pagkaamang role nung namatay yung katawang tao niya. Ngunit ang spirito ay hindi namamatay. Hindi po namamatay ang spirito ng
Panginoon Jesucristo kasi ayun ang bumuhay sa katawang tao niya. Meron tayong spirit. Meron po tayong spirit na galing sa Panginoon Jesucristo. 1 Colossians chapter 1 verse 27, ang spirit po natin, Holy Spirit ay galing sa Panginoon Jesucristo. Yan, galing sa Panginoon Jesucristo ang Holy Spirit at ang soul natin, meron tayo. Pag sinabing soul, either impyerno or langit na pupunta. Yung soul po. Yung spirit, Holy Spirit natin, galing sa Panginoon Jesucristo, yung katawang tao. So, tatlo po yan. Katawang tao, kaluluwa, kung saan mapupunta, langit o lupa. Yung pangatlo, Espiritu ni Kristo ang sumasa atin kapag nagbalik loob tayo sa Kanya. Nililinis niya tayo dahan-dahan, hindi po, umiinom tayo ng bawa, o kaya nagsusugal, dahan-dahan nawawala yung mga bisyo niya, kaya naninigarilyo. Dahan-dahan katagalan nawawala po yung bisyo na yan, little by little. Eventually, nagbabago. Kasi nga, tuloy-tuloy siya sa Panginoon, pag tuloy-tuloy yung tao sa Panginoon, binabago ka niya, malalaman mo na lang, di na pala ako umiinom, ganun. Kaya, parang ayoko na ng alak, ganun. Unti-unti talaga, hindi bigla. Pero sobrang bagal naman, ibig sabihin, pabalik-balik ka na lang sa pusali, sa putikan, sa kasalanan. Hindi na po excuses yun sa Panginoon na alam mo yung katotohanan pero dire-diretso ka pa rin. Ngayon, kung hindi talaga natin kaya iwasan yung kasalanan, o kaya pangangalun niya, mga ganun, dasal tayo sa Panginoon, Panginoon, hindi ko kaya. Panginoon, mahal ko yung babae, Panginoon, mahal ko yung lalaki. Tulungan mo ko, Panginoon, hindi ako makawala sa problemang to, Panginoon. Tulungan niyo po ako, hindi ko kayang iwanan. Pag nanalangin ka ng Panginoon, ganun, ilayo niyo po ako sa tukso, Panginoon, hindi ko kaya. Ilalayo kayo sa tukso. Nakasulat sa mga aklat ni Apostol Pablo, hindi ka din ng tulong sa Panginoon na, alam ko, Panginoon, masama itong ginagawa ko, pero tulungan niyo ako, Panginoon, na malampasan ko to. Sabi nga, di ba, kung nagkasala ang mata mo, dukutin mo yan para hindi ka magkasala ang buong katawan mo, mahawa. Ibig sabihin, kung nagkasala ka sa isang bagay, tapusin mo na. Huwag mo nang palakihin yung kasalanan mo. Alam mong mali, i-cut off mo na. Putulin mo na. Bawa, mahal mo na yung babae. Mahirap putulin, di ba? O kaya, nagsusugal ka, o kaya kung ano nung bisyo mo. O kaya nagnanakaw ka. Putulin mo na yung pagnanakaw na yun. Gumawa ka ng mabuti, ibigay mo. Kung meron kang tinatangkilik o ano, magbigay ka sa kapwa. Nakakalinis po ng kasalanan po yan, yung pagmamahal nga sa kapwa. Covers multitudes of sin. Pinagtatakpan ng pagmamalasakit sa kapwa ang ating mga kasalanan. Pag tayo may malasakit sa kapwa. Yan nga. So, ang daming topic. Sa mga susunod po na araw or week, siguro dadalas-dalasan ko na rin po mag-live. Kasi hindi ako makontento pag binidyo ko lang, tapos daming gigabyte, hindi na kasya sa cellphone ko eh. Kaya gusto ko po i-live. Ito po, dinidelete na FB yun after 30 days. Ang gagawin ko, i-download ko po itong live na to, tapos i-upload ko ulit. Para nakasave lang po dito sa FB ko. So, kung sino may gustong kailangan na i-reference kung yung mga aral, ulitin yung mga aral na to, i-re-upload ko po para makatulong po sa lahat. Hindi po, kasi ano yan eh, ang main purpose natin, makaligtas din ng ating kapwa. Salvation, hindi yung para sa ating sarili lang. Ayan yung main purpose natin, kaya tinuturo natin yung practice at saka repentance. Mahalaga yung repentance sa tao. At saka yung pagiging, magkakaroon ka ng pusong may konsensya. Pag tayo may konsensya, makasalanan tayo pero may konsensya tayo. Binabago tayo ng Panginoon, inaalis tayo sa kasalanan. Kasi kusang nababasa niya yung ano natin, yung puso natin eh. Nagkakaroon tayo ng binabago tayo ng Panginoon kasi ito, nasabi ng Panginoon, mabait itong taong to. Itong taong to makasalanan, pero may kabaitan kasi nakita ko yung puso niya na may konsensya siya at may malasakit sa kapwa, may love than neighbor. So, aalisin ko siya sa kasalanan. Ganun ang Panginoon. Mabait ang Panginoon, pero pag yung alam na nating mali, inuulit-ulit pa natin. Wala na pong natitirang kapatawaran sa atin. Pag alam na nating malinis na tayo, nagbalik loob na, tapos pabalik-balik pa tayong, para tayong baboy, pabalik-balik tayo sa putikan, pusali, malinis na, linis, pusali, wala na. Wala na po natitirang
kaligtasan sa atin o kapatawaran. Maaga tayong mamamatay, namimili po tayo ng sumpa, talaga may sumpa talaga ang Diyos, totoong aral po ito, hindi ako nananakot. Maaga tayong mamamatay, iksi ang buhay natin, or disgrasya, madidisgrasya tayo, o yung anak natin, o kaapu-apuhan. Namimili po tayo kasi nakasulat sa Bible. Kaya wala tayong choice kundi gumawa ng mabuti at kilalanin kung sino yung tunay na Diyos. So ito na lamang, si Sister Irene, yan. Baka maano kayo, yung totoong aral po kasi itong tinuturo ko. So this is Sister Irene, babalikan ko po kayo. Magtuturo po ako ulit ng iba, pagsasamahin ko yung prophecy, yung totoong doctrine ng Panginoong Kristo, at yung totoong aral ng Panginoong Kristo, yung doktrina na isang Diyos. Papatuloy po natin yun, tsaka yung mga propesya. Ulit-ulitin po natin yung prophecy sa mga hindi nakaintindi. At yung mga binalag ko noon, tsaka yung Christian living kasama po yan sa pagla-live natin. In Jesus' name, sana maunawaan nyo lahat ng tinuro ko sa maghapon na to, itong araw na to. Minsan naman gumagawa ako magsing video lang eh. Katulad nung nakaraan, nung Valentine's. So, yung tinuro ko po na yon, saglit lang. May mga saglit lang akong turo. Pero yung prophecy, kailangan po i-expound ko. I-explain ko ng talagang briefly para maunawaan yung lahat. Maunawaan natin lahat. Hindi ko po kailangang hindi ko mapaigsi yun eh. Kailangang mamahaba para talagang siya, thoroughly maintindihan, ma-expound ko ng tuluyan talagang, ma-explain ko ng malinaw, kaya mahaba po. So, pagtsagaan nyo na lang po, i-play nyo pag may time kayo, tapos stop nyo. Pag may time ko ulit, i-play nyo. Sa mga nagsasaliksik po talaga sa Panginoon sa Kristo, ito po yung video na yon. Tsaka yung nagsasaliksik po, kung sino tunay na Diyos, at kung nagsasaliksik po kung sino, kung sino at sino, at ano, at kailan yung mga mangyayaring propesya sa future. Para sa inyo po ito. Tulong po sa ating lahat. So in Jesus' name, God bless you all. Christ bless you all. Christ bless us all. Sana ipaunawa sa mga makikinig ng video na ito ang ating itinuro. God bless you all. Thank you. Salamat, Brother Mark, si Orasyon, Rowena, at iba pang nakinig sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Bye-bye.